Bakit po ba sinasabi ni Dark Defender na inevitable itong si XRP ngayon? Yan mga ka-crypto. Kung matagal ka nang nasa space, crypto space, mararamdaman mo kapag may kakaibang galaw ang isang asset. At ayon po kay Dark Defender, ito mismo ang nangyayari kay XRP ngayon. Sa kanyang post, malinaw po ang mensahe. XRP is inevitable. Hindi ito hype tweet. Hindi po ito random optimism. Ito ay dumating kasabay ng seryosong infrastructure upgrades. Ang Wrap XRP sa Solana, mas malawak na DeFi role sa Flare at mas mabilis na cross-chain liquidity. Para po sa long-term holders, ito ang eksaktong sinyales na hinihintay. Hindi dahil sa presyo ngayon, kundi dahil sa direksyon. Kapag ang isang asset nasa gitna ng developer activity, user adoption at saka liquidity movement, kadalasan hindi po ito aksidente. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayan, ano nga bang ibig sabihin ng pagdating ng Wrap XRP kay Solana? Yan, pag-usapan po natin muna ang Wrap XRP o WXRP. Ang ibig sabihin nito sa XRP ay kaya nang gumalaw sa loob ng Solana ecosystem. Hindi na po siya nakakulong sa iisang ledger. Maaari na po siyang makisali sa DeFi, lending markets at saka liquidity pools ng Solana. Para po sa atin bilang mga investors at saka holders, malaking bagay po ito. At bakit? Dahil mas malalim po ang liquidity, mas mabilis ang settlement at mas maraming options kung paano po kumita ang kapital. Hindi na po passive sa XRP. Siya ay gumagalaw. Kapag ang asset ay nagiging portable sa high-speed chains, yan, kadalasan ay sumusunod po ang demand. Ngayon ay paano naman po binabago ng cross-chain liquidity ang laro ni XRP? Ang cross-chain liquidity, ito po ang bagong battleground ng crypto. At dito po pumapasok ang lakas ni XRP. Sa WXRP, pwede pong ilipat ang value across chains. Halos instant. Walang friction, walang mahabang confirmation. Para po sa market microstructure, napakahalaga po nito. Mas mabilis na capital rotation, mas efficient price discovery. Kapag mas madali ilipat ang asset, mas nagiging attractive ito sa institutions at saka advanced traders. Hindi na tanong kung saan lang pwede si XRP, kundi gaano karaming ecosystem ang kaya niyang sakupin. At habang lumalawak ang galaw, lumalakas po ang foundation. Ngayon ay ano po ba ang papel ng Flare sa lumalawak na utility ni XRP? Ngayon ay tignan naman po natin ang Flare network. Dito mas lalong nagiging functional si XRP. Sa Flare, pwede na po siyang gamitin bilang collateral sa yield strategies at saka structured DeFi products. Ibig sabihin, hindi lang siya pang transfer ng value. Siya ay nagiging productive asset. Para po sa mga builders, mas maraming pwedeng buuin. Para po sa mga holders, mas maraming paraan para palaguin ang hawak or holdings. Kapag ang isang crypto may multiple roles sa DeFi, tumataas po ang kanyang relevance. At kapag relevance po ang tumataas, kadalasan sumusunod ang valuation. Ngayon ay bakit naman po mahalaga na hindi nakakulong sa XRP sa isang ledger? Ayan, dati si XRP ay parang atleta na may isang laro lamang. Ngayon, multi-sport na po siya. Hindi na kailangan ng mga holders na manatili sa iisang chain para makilahok or makisali sa DeFi.
Liquidity, ang liquidity po ay malayang gumagalaw. Ang kapital ay mas flexible. Sa market na pinapaboran ang speed at saka versatility, malaking advantage po ito. Ang asset na kayang sumabay sa iba't ibang ecosystem, mas may tsansang manatiling relevant sa long term. Kaya para po kay Dark Defender, ito ang dahilan kung bakit sinasabi niyang inevitable itong si XRP. Dahil ang kanyang direksyon, hindi po pabalik, kundi palawak. Ngayon ay bakit po ba muling binuhay ang kontrobersyal sa $589 na target? Yan, ngayon ay punta po tayo sa pinakamainit na bahagi, ang $589 na target price ng XRP. Isa po itong target na matagal nang pinag-uusapan. Malayo sa kasalukuyang presyo. Oo, pero paulit-ulit itong bumabalik kapag may major expansion. Para kay Dark Defender, ang target ay hindi lamang po numero. Ito po ay narrative ng kung ano ang posibleng mangyari kapag fully realize ang ecosystem. Kung maabot po ito, si XRP ay lalampas sa market cap ng Ethereum at saka Bitcoin. Hindi po ito prediction para bukas. Ito ay theoretical outcome kapag nag-align ang utility, liquidity at saka adoption. Ngayon ay may chance bang malampasan ni XRP si Ethereum ayon po sa mga supporters? Yan, may mga supporters na naniniwala rito at may dahilan po sila. Habang lumalakas po ang cross-chain system, mas nagiging mahalaga ang interoperability kaysa sa iisang chain dominance. Kung si XRP ay magiging pangunahing liquidity bridge, nagbabago po ang hierarchy. Hindi na lang kung sino ang may pinakamaraming dApps, kundi kung sino ang may pinakamabilis at pinaka-efficient na value movement. Sa ganitong senaryo, posible po ang matinding revaluation. Hindi guaranteed, pero hindi rin imposible. At dito po pumapasok ang excitement ng market. At bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Yan, malinaw po ang punto. Hindi sinasabi ni Dark Defender na bukas ay $589 na si XRP. Ang sinasabi niya, ang trajectory ay malinaw. Ang infrastructure ay building, ang DeFi access ay expanding, ang liquidity ay moving o gumagalaw. Kapag pinagsama-sama mo ang mga ito, bihira po ang asset na hindi gumagalaw pataas over time. Sa XRP ay hindi na naghihintay ng permiso. Siya ay umaangkop. At sa crypto, ang asset na marunong umangkop, kadalasan siyang nananalo. At yan ang ibig sabihin ng inevitable. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.